Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw ng Sabado mga kababayan dito po sa bayan ng Brooks Point. Of course, sa lalawigan ng Palawan at sa lahat po na aabot ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ito po ay kasalukuyang napapakinggan sa 104.5 radyo natin FM and 89.5 radyo Pandera Philippines. Gayun din po mga kababayan, ito po ay napapanood sa ating Municipal Information page tuwing araw po ng Sabado sa mga estasyon po ng radyo. Ngayon po ay ikapito na sa buwan ng Setyembre, taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng mga masisipag na guest reporters. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikapito sa buwan ng Setyembre taong 2024. Ako po si Luis Andrea Elabio at ako naman po si Erajan Noblefranca mula sa Brooks Point Central School. At kami po maghahati ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalat sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point Central School o ang BPCS News Team. Mayor Cesario R. Benedito Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng Jetmatic Water Pump. Pagsasanay sa katarungang pambarangay, isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Para sa pangangalaga sa kalusugan, bakuna rekorida matagumpay na nailunsad sa Barangay Mainit. National Coconut Week, nagkaisa ipinagdiwang sa buong bansa. Orientasyon sa DOT Updated Progressive Accreditation System o UPAS, isinagawa upang matiyak ang maayos na implementasyon ng mga programang pangkalusugan. Municipal Gender and Development Focal Point System Members o MGFPS nagpulong upang ipahayag ang estado ng mga programa at proyektong naisagawa na at isasagawa pa bago matapos ang taon. Mayor Benedito nakiisa sa pagbubukas ng ASK-SLP o Ahon sa Kahirapan Sustainable Livelihood Program Rice Retailing Journey na proyekto ng DSWD sa bayan ng Brooks Point. Local Health Board muling nagpulong at upang talakayin ang estado ng sektor ng pangkalusog. Personnel Selection Board muling kinapanayam ang mga bago promoted at hired LGU employees. Newly elected officers CSAG and ISAG nakipagpulong at nanumpa sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Outtaking ng Brooks Point NHS TODA Federation Officers pinangunahan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, binisita ang mga LGU projects nitong nagdaang araw ng holidays. Magbabalik ang Brooks Point Central School News Team para sa mga detalye sa Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatili nakatutok sa ating programang ito. At para sa unang balita, Mayor Cesario R. Benedito Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng Jetmatic Water Pump. Para sa detalye, narito si Central Lights News Reporter Alexa Liwasan. Balitang Bayan. Matagumpay na ipinamahagi ang 29 na Jetmatic Water Pump para sa mga mamamayan ng Brooks Point sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mayor Jean D. Feliciano na ginanap sa Municipal Sports Complex, Brooks Point, Palawan, araw ng Huwebes, ika-22 ng Agosto, taong 2024. Pinangunahan ng Municipal General Services Office sa pamumuno ni MGSO Rebecca Gadayan ang pamamahagi sa mga benepisyaryong hindi pa naaabot ng patubig at sa mga residenteng lubhang malayo ang kanilang kabahayan sa barangay, kung kaya't walang malinis na tubig para sa kanilang pang-araw-araw na kailangan.
Ayon kay Mayor Benedito, ang mga Jutmatic water pump ay para sa lahat na nangangailangan dahil ang tubig ay isa sa pangunahing kailangan upang mabuhay. Kaya patuloy ang pamamahagi ng pamahalaang lokal para sa mga mamamayan at tiyakin ang lahat na nasa maayos na sitwasyon para sa mas maunlad na bayan. Alexa V. Liwasan, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Alexa. Sa Balitang Pangkomunidad, pagsasanay sa katarungang pambarangay, isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni Central Lights News Reporter Angelica Pulang. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa pagsasanay patungkol sa katarungang pambarangay para sa mga bagong miyembro ng Lupong Tagapamayapa ng 18 barangay sa bayan na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Araw ng Martes, Agosto 27, taong 2024. Pinangunahan ni na DILG, MLGOO, Brooks Point, Coradin Atienza, Liga ng mga Barangay President Georgialyn Joy Quiachon, Executive Judge RTC Branch 165 Ramon Chito Mendoza, mga opisyal ng barangay sa pamumuno ng mga punong barangay LGOO 2 Provincial Office Randel Dotilos, MLGOO Balabak Mayra Michelle Campitan, at MLGOO Bataraza Benedict Palatino. Ang pagsasanay ang magtatagal ng 2 araw upang talakayin ang batas at polisiya ng katarungang pambarangay, orientasyon sa mga proseso ng katarungang pambarangay, jurisdiction, pagsagot sa madalas na katanungan FAQs, pagtalakay patungkol sa alintuntunin ng Lupong Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA, ang Lupong Tagapamayapa Incentive Awards at marami pang iba. Ayon kay Mayor Benedito, ang pagsasanay naglalayong bigyan ng bagong kaalaman upang palakasin at pahusayin ang mga bagong miyembro ng lupon ng barangay upang maging epektibo at makapagbigay ng pantay na hustisya sa kanilang nasasakupan at mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa komunidad na may respeto at paggalang sa bawat isa. Layunin ng pagsasanay na laging maging handa ang mga barangay sa pagtugon at pagpanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng pagganap sa mga tungkulin at responsibilidad sa komunidad. Angelica K. Pulang, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Angelica. Samantala, sa balita para sa pangangalaga sa kalusugan, bakuna rekorida, matagumpay na nailunsad sa Barangay Mainit. Sa ulat ni Central Lights News Reporter Yumi Ranches. Balitang Bayan. Sa patuloy na pangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan ng Brooks Point, matagumpay na nailunsad ang bakuna Recorida noong araw ng Huwebes, ika-22 ng Agosto taong kasalukuyang sa Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito at Social Behavior Change Specialist UNICEF Kathleen Solis, MHO Dr. Lovelyn Sotoza, kasama ang mga nurses at midwives ng Municipal Health Office, mga barangay officials at health workers ng Barangay Mainit sa pangunguna ni Kapitan Lizelle Bacquiao at mga residente ng Barangay Mainit. Ang bakuna Recorida ay isang mass vaccination program sa mga target na mga bata para sa oral polio vaccine, human papilloma virus vaccination sa mga 9 to 14 years old na bata, pneumococcal polyvalent vaccine sa mga may wastong gulang, lalong-lalo na ang senior citizens at comorbid individuals. Sa kabuuan, mayroong 283 na mga bata at mga matatandang residente ng Barangay Mainit ang nakiisa sa programa. Ayon kay Mayor Benedito, mahalagang mabakunahan ang mga bata, lalo na sa mga early years nito, upang mapalakas ang immune system sa paglaban sa may sakit at gayon din sa pangalaga ng mga matatanda. Dagdag pa ng punong bayan na laging bukas ang pamahalaan ng Brooks Point sa pagtulong at pagsuporta lalo na sa larangan ng kalusugan. Sa susunod na mga buwan ay magpapatuloy ang bakuna Recorida o bakuna on wheels sa iba pang barangay sa Brooks Point. Yumi Z. Ranches, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Yumi. At para sa ating balitang pang-agrikultura, National Coconut Week nagkaisang ipinagdiwang sa buong bansa. Narito ang ulat ni Central Lights News Reporter Elise Jensen Cafe. Balitang Bayan.
Nakikibahagi ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point na kilala bilang Coconut Capital ng lalawigan ng Palawan sa pagdiriwang ng National Coconut Week kasama ang Philippine Coconut Authority at ang buong bansa. Pinagdiriwang natin ang ika-38 National Coconut Week ngayong taon na may temang paghubog sa Pilipinong maniniyog, daan sa pag-angat ng ekonomiya at maunlad na bagong Pilipinas. Sa bisa ng proklamasyon bilang 142 serye ng 1987, idideklara ang Agosto 24 hanggang 30 ng bawat taon bilang National Coconut Week upang bigyang pugay ang industriya ng paniniyog na mahalaga sa ekonomiya ng bansa at buhay ng mga Pilipino sa direkta o hindi direktang umaasa sa industriya bilang kabuhayan. Ang selebrasyong ito ay naglalayong mag-alay ng pasasalamat para sa mga biyaya at benepisyong hatid ng industriya at magpatuloy sa pagpapalaganap ng kamalayan sa kalagayan nito sa ating pambansang buhay. Elise Jensen T. Cafe, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Elise. Sa balitang pang-turismo, orientasyon sa DOT Updated Progressive Accreditation System o UPAS isinagawa upang matiyak ang maayos na implementasyon ng mga programang pangkalusugan. Balitang hatid sa atin ni Central Lights News Reporter Alexa Liwasan para sa detalye. Balitang Bayan. Nagsama-sama ang iba't ibang tourism businesses at community tour guides sa isinagawang orientation ng DOT Updated Progressive Accreditation System noong araw ng Webes, ika-22 ng Agosto, taong 2024 na ginanap sa Shing Spa Resort, Barangay Pangabilyan, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programa ito na ipatupad ang DILG Advisory at Memorandum Circular 2019-17 at tiyakin ang pagsunod sa Section 122 ng Republic Act 9593 o ang Tourism Act of 2009. Ang nasabing orientation ay nagbigay gabay at kahalagahan ng pagkakaroon ng DOT accreditation bago magsimula ang operasyon na pinangunahan ng Palawan Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Standards and Manpower Development Division Chief Lizelle R. Ogdamin. Katuwang ang Municipal Tourism Office ng Brooks Point sa pangunguna ni Municipal Tourism Officer Arlene Piramide at Senior Tourism Officer Angelique Minorca Z. Balones. Lubos na pinasasalamatan ng Palawan Provincial Tourism Office at ng Municipal Tourism Office ang walang sawang suporta ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jean D. Feliciano para sa pag-unlad ng turismo sa bayan. Alexa V. Liwasan, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Alexa. Samantala, Municipal Gender and Development Focal Point System Members o MGFPS nagpulong upang ipahayag ang estado ng mga programa at proyektong naisagawa na at isasagawa pa bago matapos ang taon. Sa ulat ni Central Lights News Reporter Yumi Ranches. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. pulong ng Municipal Gender and Development Focal Point System o MGFPS kasama si GAD Focal Person Sylvia Rivera na ginanap sa Liga ng mga Barangay Session Hall, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Araw ng Huwebes, Agosto 22, taong kasalukuyan, dumalo sa pagpupulong ang mga miyembro ng MGFPS na sina Municipal Engineer Raul Quijano Jr., HRMO Luz Galicia, MBO Gemma Luz Soriano, MCRO Salve Corazon Villaruel, MGSO Rebecca Gadayan, Menro Remy Mostiero, Margie Flores, Rhea Fernandez, Nelia Basadre, Roslyn Julian, Maria Teresa Lacandazo, Rochelle Supe, at iba pa ang kawani ng lokal na pamahalaan. Ang agenda ng pagpupulong ay patungkol sa pag-uulat at paglalahan ng accomplishment para sa unang semester, ayon sa mga programang naisakatuparan at mga hindi na isagawa, schedule ng turnover ng GAD building at schedule of GAD planning at budgeting para sa taong 2026. Masusing tinalakay ang bawat isang agenda para sa mas maayos na pagsasagawa ng programa para sa kapakanan ng mga mamayan, pagsasaayos ng mga nakaraang pondo para sa programa o proyekto sa taong 2026. At bago pa umano ang turnover ng GAD building ay kailangan tiyakin muna na nasa ayos at kumpleto ang lahat na kinakailangan sa gusali para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa bayan. Ayon kay Mayor Benedito, mas magandang mapag-usapan ang mga programa at proyekto na ilatag upang mapaganda at mapaunlad ang bayan. Ang pamahalaang lokal ay patuloy na naglilingkod sa bayan at mga mamamayan na walang pinipiling kasarian
o katayuan sa lipunan upang maitaas ang antas ng kabuhayan at kaunlaran. Eunice Ranches, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At sa Balitang Pangkabuhayan, Mayor Benedito nakiisa sa pagbubukas ng ASK-SLP o Ahon sa Kahirapan Sustainable Livelihood Program Rice Retailing Journey na proyekto ng DSWD sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Centralized News Reporter Princess Eden Bernas. Balitang Bayan. Matagumpay na idinaos ang pagpapala at pagbubukas ng ASK-SLP Rice Retailing Journey noong araw ng Biyernes, August 23, 2024 sa Sitio Paratongon, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Sara Jane Crespo Abon at MSWDO Reynaldo Bacosa upang formal na buksan ang isang Sustainable Livelihood Program mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga mamamayan ng Brooks Point na nais na magsimula ng kanilang negosyong bigasan. Ayon naman kay Mayor Benedito, sa pagnenegosyo, kailangan ng pagsisikap at sipag upang mapalago ang ipinahiram na puhunan. Dagdag pa ng punong bayan na patuloy ang suporta ng pamahalaang lokal sa ilalim ng Administrasyong Benedito Feliciano, kasama ang sangguniang bayan sa mga programang layuning maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Princess Eden H. Bernas, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Princess. Samantala, sa ating balitang pangkalusugan, Local Health Board muling nagpulong at upang talakayin ang estado ng sektor ng pangkalusugan. Sa ulat ni Centralite News Reporter Jazel Briones. Balitang Bayan. Ang magandang balita na patuloy ang pagbaba ng bilang ng maternal death sa buong bayan ng Brooks Point. Ito ay ayon sa datos na nakalap ng Municipal Health Office sa pamumuno ni Municipal Health Officer Dr. Lovelyn Sotoza na kanyang iniulat na sa ginanap ng Local Health Board meeting noong Huwebes, ika-22 ng Agosto taong 2024 na dinaluhan ng mga miyembro ng LHB mula sa pribado at pampublikong pagamutan sa bayan. Ayon kay Dr. Sotoza, out of 70 total of deliveries, 58 dito ang normal na nakapanganak, 57 ang nakapag-undergo ng prenatal at isa lamang ang naitalang nasawi. Sa kanilang pagsusuri, ang posibleng dahilan ay hindi nakapag-prenatal check-up dahil nasa itaas ng bundok ng Barangay Amas nakatira at mahirap umanong abutin ng mga barangay health worker. Patuloy naman ang paghimok sa mga mamamayan ng tanggapan na lokal sa pamahalaan ng ugaling bumisita sa mga health center sa barangay at magpakonsulta upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas at maayos na serbisyo para sa kanilang kalusugan. Jazel D. Briones, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jazel. At sa balitang pangmanggagawa, Personal Selection Board muling kinapanayam ang mga bagong promoted at hired LGU employees. Balitang hatid sa atin ni Centralite News Reporter Elise Jensen Cafe para sa detalye. Balitang Bayan. Sa muling pagbubukas ng bagong oportunidad ng posisyon sa tatlong opisina ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point bilang Project Development Officer ng Municipal Development Office, Revenue Collection Clerk 3 sa Municipal Treasury Office, Administrative Aid Utility Worker ng Municipal Engineering Office ay humarap sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang apat na aplikante na sumailalim din sa masusing panayam ni na MPDO ENP Joey Piramide, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Municipal Treasurer Emma S. Tabangay at Personal Selection Board Committee Lian Malong at Jiro Ibrahim. Sina Charmaine D. Trocino, Rona Ida Kiwag, Mary Ann M. Belmonte at Edgar F. Martinez, upang mas kilalanin pa ang kanilang mga kapasidad na maging karapat-dapat na empleyado sa mga nabanggit na posisyon. Layunin ang taturang nakipagpanayam na malaman ang lalim ng kanilang interes at dedikasyon sa pagserbisyo para sa mga mamamayan at bayan ng Brooks Point. Elise Jensen Cafe, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Elise. Samantala, newly elected officers CSAG and ISAG nakipagpulong at nanumpa sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa ulat ni Centralite News Reporter Princess Eden Bernas. Balitang Bayan.
sabay-sabay nanunumpa ang mga bagong halal na opisyalis ng Asosasyon ng Commercial Sand and Gravel (CSAG) at Industrial Commercial Sand and Gravel (ISAG). Noong araw ng Martes, Agosto 27, 2024 sa Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Menor Remy Mostrero ang panunumpa ng mga bagong leader at ang pagpupulong ng mga nasabing asosasyon. Masusing tinalakay sa pagpupulong ang mga usaping at mga hakbang upang mas mapainam at may saayos ang organisasyon at implementasyon ng mga programa para sa ikaaayos ng ekonomiya at ikauunlad ng bayan. Ayon kay Mayor Benedito, laging bukas ang pamahalaang lokal ng Brooks Point para tugunan ang mga pangangailangan ng mga quarry operators na tapat na sumusunod sa mga alituntuning inilahad ng pamahalaan upang may saayos ang programang river rehabilitation sa bayan. Princess Eden H. Bernas, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Princess, at OTK na Brooks Point NHS Todo Federation Officers, pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni Centralized News Reporter Angelica Pulang. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyales ng Brooks Point Todo Federation araw ng Miyerkules, Agosto 28, 2024 na ginanap sa tanggapan ng Punong Bayan sa lobby ng bagong Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Naihalal ang mga sumusunod na opisyales: President Ronnie M. Pamilara, Vice President Jamie P. Vigonte, Secretary Danny Bayaca, Treasurer Joven Badua, Auditor Floro Tuy, PRO Jomar Barreta, Sergeant at Arms June Atud and Virgilio Antolin Jr., Business Manager Roseller Ocreto at Joel Virginio, Advisor Modesto Lozano and Huberto Mutya, Board of Directors Ray Tumines, Elvin Canonigo, Jalihan, Mahalan Jeffrey Pechanco, Meljon Montero, Arnulfo Alayon, Vergido Mikit-Pikit, Leonardo Ebang-Ebang. Matapos ang nasabing oath-taking ceremony ay hiniling ng mga officers kay Mayor Benedito na kung maaari matulungan silang mapigilan pagdami ng mga colorum na tricycle sa bayan upang mapapamanatili ang kaayusan ng trapiko at tamang transportasyon para sa kaligtasan ng taong bayan. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaang ay tumutugon sa mga idinudulog ng mga mamamayan kaya nakapagtatag ng Task Force Traffic Management Team upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Mayroon na rin umanong mga checkpoints upang mapaalalahanan ang mga tricycle drivers na kumuha mga kaukulang papeles at permit. Dagdag pa ng Punong Bayan, suportado niya ang mga magagandang adhikain at hakbang ng samahan para sa ikakabuti ng lahat. Hinikayat din ng Punong Bayan na magbuo ng polisiya at bylaws ang samahan upang mas organisado ang pagproseso ng pagtugon ng LGU sa mga concerns ng mga Tricycle Drivers Association. Angelica K. Pulang, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Angelica. Sa balitang pangkaunlaran, Mayor Benedito binisita ang mga LGU projects nitong nagdaang araw ng holidays. Sa ulat ni Centralized News Reporter Jazel Briones. Balitang Bayan. Sa gitna ng holiday, patuloy pa rin ang pag-iikot ni Mayor Cesario R. Benedito sa mga proyektong kasalukuyang isinasagawa sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point noong araw ng Lunes, Agosto 26 taong kasalukuyan. Isa sa mga nabisita ay ang ongoing construction covered court sa Sitio Tamlang, Barangay Samariñana. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy pa rin ang pagmamonitor ng mga proyektong ginagawa gamit ang pondo ng pamahalaan upang matiyak na ito ay maayos at matatapos sa itinakdang oras. Jazel de Briones, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jazel. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Luis Andrea L. Abiob. At ako naman po si Ella Jan Noble Franca. Kami po ang Brooks Point Central School News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point!
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga masisipag at magagaling na guest reporters. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at pagkalipas lamang po ng ilang sandali ay dadako na tayo sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli mga kababayan, talagang pinagpala tayo dahil narito na naman tayo sa ating ikalawang segment ng ating programa ng Serbisyong Bayan, and welcome po sa ating Talakayang Bayan segment. At of course, at this point of time ay mapalad tayo na makapanayan po natin ang head ng National Ecology Program ng Caritas Philippines, at siguradong marami po tayong matututunan tungkol sa kanilang mga pakay dito po sa bayan ng Briggs Point. At hindi ko na po patatagalin pa, welcome na po natin ang ating panauhin ngayong umaga, Miss Jing Ray Henderson. Ma'am, isang magandang umaga po. Magandang umaga din po, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood o kapag subaybay po ng programa ng munisipyo po ng Brooks Point. Ayan. Ma'am, hindi na natin patatagalin pa ang pag-aantay po ng ating mga tagapakinig. Para po sa unang katanungan, ano po ba itong Caritas Bamboo Forest Project na inihatid nyo dito sa bayan ng Briggs? Okay. Itong Caritas Bamboo Forest Project po, medyo hindi pa po ito na-finalize natin dito sa Brooks Point. Pero isa sa mga plano natin ay magkaroon, ito yung batch 2 ng Caritas Integrated Bamboo Forest Project na sinimulan po natin noong 2022 sa Iloilo, sa San Carlos, sa Negros Occidental at saka sa Capiz, kung saan ang layunin po natin dito ay una, yung ating mga integrated bamboo forests ay makatugon or makapag-contribute doon sa ating climate mitigation, at upang na din na magkaroon tayo ng pagkakataon para protektahan panglalo yung ating biodiversity. Pangalawa, magkaroon po ng mga hanap buhay yung ating mga komunidad, at pangatlo, siguraduhin din po yung community empowerment sa pamamagitan ng mas maayos na access doon sa government services, government programs na ibinibahagi po sa atin ng pamahalaan, dahil alam po natin na kapag may maayos na access ang ating mga mamamayan sa mga programa ng pamahalaan, ay nagkakaroon din sila ng mas maayos na, kumbaga masiguradong pag-unlad. So, yun po yung ang batch 2 po natin ay kasama po ang Palawan, kasama din po ang North Cotabato, ang South Cotabato, nandyan din po ang Cotabato mismo, at saka ang Basilan. So, nasa batch 2 po tayo ngayon, and hopefully all will be well and we all will go according to plan, at makakapagsimula po tayo ng programa dito po kasama ang Brooks Point. Ayan. And gusto rin namin malaman, ma'am, ang organizational background po ninyo regarding po sa Caritas Philippines. Pwede niyo po bang maibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po ang Caritas Philippines? Ang Caritas Philippines po ang humanitarian development and advocacy arm ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Essentially, tayo po ang social action. Kung pagbabasahin natin po yung gobyerno, parang tayo po ang DSWD ng simbahan. Although dahil po halimbawa, meron tayong Bamboo Forest Project, para din tayong tumatayong Department of Environment and Natural Resources. So, depende doon sa kung ano yung ating programa na ilalatag, yun din po yung nagiging parang identity natin. So, may dual identity po or multiple identities ang Caritas Philippines, pero ang gusto lang naman natin po is mailapit ang simbahan at makapagbigay tayo ng tulong, ng serbisyo sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga nasa peripheries ng ating lipunan, upang mas masiguro po yung kanilang empowerment, community building at sustainable development.
Alright. Naku mga kababayan, parang nakikinita-kinita ko na, magkakaroon na ng halaga. Dahil dito po sa bayan ng Brooks Point, ma'am, ay napakaraming bamboos. Opo, at, pero ito ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin. And dahil po sa inyong pakikipag-isa po sa LGU ay tingin ko ay mabibigyang halaga po ang bamboos dito sa aming bayan. Gusto namin, ma'am, na i-point out lang na ang Caritas Philippines po ay hindi base sa ating mandate, ay hindi po kami po pwedeng dumiretso ng pakikipag-partnership sa mga LGU or sa iba pang mga grupo. Kinakailangan na kasama natin po ang diocese. Dito po sa Brooks Point, yan po ay ang Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa at ang ating pong Social Action Center. Dahil kinikilala po natin na yung authority at saka yung jurisdiction, diba, ng ating mga diocese at saka ng ating mga social action centers. At masiguro din po na tamang partnership yung makukuha natin sa side po ng Caritas Philippines dahil mas kilala ng ating simbahan sa lokal yung ating mga kasamahan po na nandito din. So, kumbaga, without their endorsement or without their approval, hindi din po tayo po pwedeng dumiretso ng ating partnership. Kaya ito pong halimbawa dito sa pakikipag-partner natin po sa Brooks Point sa LGU, ito po ay nagsimula noong 2023 at 2022 nung tayo po ay nagkakaroon yung pakikipag-usap natin tungkol sa anti-mining campaign dito po sa Brooks Point at saka ito ay kumbaga nag-level up at napag-usapan na din po natin yung Bamboo Forest Project at kasama natin dito dapat palagi ang ating lokal na simbahan. Ayan. So, meaning to say ay talagang ang proyektong ito at ang nilalabi nyo ay ang target nito po ay yung mga mamamayan po ng Brooks Point. Especially po yung mga kabilang sa ating indigenous peoples communities. Alright, opo. And ano naman po ang mga pangunahing hamon at tagumpay na sa ngayon ay sa paunang pagpapatupad ng Bamboo Forest Project sa Brooks Point at papaano mapapalakas ang pagtutulungan ng pamahalaan at simbahan upang matugunan po ang mga ito? Opo. So sabi ko nga po sa ngayon, nagsisimula pa lang tayo, nandoon tayo sa phase kung saan tinatawag natin po ito na co-development process. Ibig sabihin, kinakailangan po na alam nung lahat ng mga stakeholders na na-identify natin para doon sa proyekto kung para saan ang proyekto at ano yung direksyon na gusto natin tingnan. Kasi even po na ang Caritas Philippines ay meron ng kumbaga sariling konsepto kung paano i-implement yung Bamboo Forest Project. So sa ngayon po, nandun tayo sa co-development process. Ibig sabihin, wala pa tayo sa implementation phase. Dahil ang gusto natin po ay nasa isang pahina lamang yung pagkakaintindi, pagkakaunawa, yung recognition of the project nung lahat ng mga stakeholders natin. Kaya halimbawa kami po sa Caritas Philippines, kahit na kami yung may-ari ng konsepto or ako dahil ito yung isa sa mga brainchild natin sa Caritas Philippines, hindi ibig sabihin na monopolya ko na, ako lang ang meron ng karapatan para dun sa design ng proyekto. Kaya tayo nagkakaroon ng consultation, halimbawa kaninang umaga, kahit na orientation yun, pero parang naging consultation na din dahil gusto natin na malaman kung ano yung saloobin ng lahat ng mga makakasama natin sa implementation, kung mangyayari yung implementation. At saka, ang sunod na gagawin natin ay dapat na makausap natin yung community mismo, yung mga kung nasaan yung ancestral domains na ma-identify natin dahil sila yung primary stakeholder natin. Kumbaga sa atin tayo ay tagabigay lamang ng tulong, daluyan ng tulong, pero sila yung tatanggap at alam natin, we recognize that they have the right to say yes or no doon sa tulong na ibibigay natin sa kanila. So it doesn't mean na kahit maganda yung ating intensyon, pero pag ayaw nila dahil hindi yun according doon sa kanilang saloobin, hindi yun according doon sa kanilang plano, hindi yun kasama doon sa kanilang kultura, may karapatan sila. So yun din yung gusto natin, kaya parte nung 3 objectives natin dito sa programa ay yung empowerment. Kasi empowerment of the community would mean that they would be able to voice out kung ano ang gusto nila at saka they would be able to say no.
Kasi kung minsan, ito yung nagiging parang problema natin, ano po, na porke may gobyerno, porke may simbahan na gustong magbigay sa kanila, parang sa kanilang sa pantaha ay wala na silang karapatan na mag-no dahil may authority yung nagbigay sa kanila. Pero dito, gusto nating sabihin sa kanila na they have the right and to refuse. At kung ganun ang mangyayari, then we'll have to find ways para magkaintindihan tayo, magkaunawaan tayo, may compromises na mangyayari. Pero at the very end of the day, ang masusunod ay kung ano ang gusto ng tao. Ayan, okay, oo. Mas lalo ko siyang naintindihan, ano, na this is for the, especially doon sa ating mga kababayan, sa mga katutubo na nasa upland. And this bamboo is ini-introduce natin sa kanila na makatulong sa kanilang kabuhayan. That's why, ito nga, according po doon sa sinabi nyo, no, na yung i-empower sila dahil itong bamboo ay hindi lang makakatulong sa, yun nga, sa biodiversity, sa kalikasan, but of course, pwedeng makatulong din sa kabuhayan. Yes, opo. At saka, kaya po tinawag ito na integrated bamboo forest? Dahil hindi lamang bamboo yung itatanim natin. Dahil kapag bamboo lang, halimbawa 10 hektarya ng bamboo ang tinanim mo, magkakaroon tayo ng biodiversity imbalance. At ayaw nating mangyari yon dahil dito magkakaroon ng magkakamatayan yung ibang mga species na nandoon sa lugar or magkakaroon tayo ng peste na hindi natin gusto. So, dapat balance pa din po yung ating biodiversity. Kaya nga, biodiversity conservation yung gusto nating mangyari. So, integrated bamboo siya dahil may bamboo, may endemic trees, may native trees, may fruit-bearing trees. Meron din po siyang, dahil alam natin na may mga communities na nandoon, so gusto din natin pong palakasin yung kanilang health to nutrition, yung kanilang food security. So, merong root crops, meron pong vegetables na po pwede din silang itanim at may livestock. Kasi gusto natin na talagang holistic yung ating programa na ibibigay sa kanila para hindi lamang ito pagtugon, sabi nga kanina ni Sir Victor Colili, isa sa mga sangguniang bayan representatives natin, na hindi lamang ito pagtugon dapat doon sa pagbaha, sa landslide, sa erosion, sa environment protection, kundi dapat ito ay tumugon din doon sa mga basic na pangangailangan ng ating mga kababayan. Pagkain, health and nutrition, at saka syempre yung kanilang livelihoods. Kaya parte po ng pagsusumikapan natin ay magkaroon ng sustainable social enterprises. Pero, base sa sabi ko nga kanina, paliwanag ko, hindi ito yung proseso na basta na lang tayong, kung gusto na nating kumita, ikikita na tayo. Yes, dapat meron pong organizing na mangyayari, merong savings na mangyayari muna, may mga training na pagdadaanan ng mga communities natin para talagang hubugin sila doon sa pagkakaroon na negosyo. Dahil alam naman po natin na lalo na kapag nasa mga IP groups natin, mga magsasaka, ang para sa kanila is magtanim, kumain at saka kumita. Pero hindi sila na-train doon sa dapat may entrepreneurial skills tayo para mas maging maayos yung ating pagnenegosyo. So, kaya ang kahit na matagal or kahit na mahirap yung proseso, dapat natin itong pagdaanan para sigurado yung ating pagtatagumpay. Ito po bang Caritas Philippines ay makatutulong sa pag-market po ng pag-sustain po ng market ng produkto? Parte po nung training na ibinibigay po natin ay yung pagkakaroon ng, kasi ayaw natin po na magsimula yung negosyo na walang market research, walang feasibility study. So, dapat na alam muna nila kung para saan yung kanilang produkto. Halimbawa, if we will be concentrating on bamboo-related products, so dapat alam natin dito sa Brooks Point pa lang kung ano yung market natin dito. Kasi ayaw po natin na aasa tayo na, pwede tayo mag-export ng produkto. Ayaw natin na ganun. Dapat dito muna, merong market tayo. Pareho po ng ginawa namin sa Busuanga, sa kabilang ibayo po ninyo, dito sa Palawan, na tinulungan muna natin sila na magkaroon ng market study, feasibility study, may business planning, para alam natin po na dito mismo may bibili ng mga produkto at alam natin kung anong mga produkto ang binibili. So, kasi mahirap po na sasabihin natin sa kanila, magtanim tayo ng, halimbawa po ay ng mga kawayang tinik, tapos gawin nating mga chopsticks. Kung wala namang demand
ng chopsticks dito sa lugar po ninyo at aasa lang tayo doon sa demand galing sa ibang lugar, mahirap po yun kasi binibigyan natin ng false hope yung ating mga kababayan. So, at parte yun nung training na gagawin natin. At hindi lamang ito Caritas Philippines, dahil syempre, ang gamay natin ay organizing, ang gamay natin po ay yung program development process. Pero pagdating na sa mga technical bagay na to, yung mga aspekto, kasama din po natin dito yung iba't ibang mga national government agencies, kapareho ng DENR, DTI, DOST, dahil sila po yung una mandated government agency para gawin ang lahat ng ito. At pangalawa, sila din po yung talagang may kakayahan, scientific, technical, and operational capacities para gawin ang lahat ng ito. At magtutulungan na lang po tayo, doon po yung tinatawag natin na leveraging ng mga resources. Kasi alam naman po natin na hindi natin pwedeng sakupin ang lahat. At ang kanya-kanya ay may capacity at yun yung gusto natin na ibahagi doon sa ating mga communities. Ayan. Ma'am, isa po sa yung 10 million solar rooftops challenge, isa po ito sa project presented dito po sa bayan ng Briggs Point. Although hindi nyo po na-tackle kanina. Pero nais po natin itanong sa inyo kung paano po naayon ang Bamboo Forest Project sa 10 million solar rooftops challenge. Okay. Ang mabilis na pagkakapareho nitong dalawa ay pareho siyang gustong sumagot doon sa krisis natin sa klima ngayon. Kung paano natin gagawin, yung 10 million solar rooftops challenge po ay inaanyayahan ng lahat, business owners, lalong-lalo na mga government agencies at saka yung mga individual households na kung gusto natin po ng mas makatipid tayo dun sa kuryente, yung consumption natin at mas maging pro-environment ay magpakabit po tayo ng mga solar rooftops. Alam natin sa ngayon, dito sa market ng Pilipinas, medyo bumababa na ang halaga ng mga solar rooftops and including batteries. Kaya ang gusto po natin sana ay makasama natin yung lahat ng mga sektor doon sa ating challenge. Pero may pagkakataon pa din na, like for example, for Caritas Philippines, isa sa mga commitments natin ay talagang mag-electrify, mag-energize, mag-solarize ng mga off-grid communities sa ngayon. Dahil sa buong Pilipinas, alam naman po natin na meron pa tayo mga 25 million na mga households na walang kuryente. At ito yung gusto natin na maabot. Ang kadalasan, sila yung mga nasa geographical isolated areas. At ito yung mga mahihirap talagang puntahan. At yun ang gusto natin na maabot para magkaroon sila ng access sa mura at affordable na, sa mura at saka malinis na kuryente. So, yun yung 10 million solar rooftops challenge. Pwede din naman po na yung mga demo farms natin, nurseries ng bamboo forest, ay pwede naman pong maging solar powered. Kaya konektado pa din. Opo. Ayan, napakaganda. And bilang bahagi naman po ng inyong sinabi na 10 million solar rooftops challenge, ang Caritas Philippines po ay maglalagay ng mga solar panels sa mga malalayong lugar na walang kuryente para makinabang sa renewable energy. Maaari po ba kayo magbahagi na higit pa tungkol sa inisyatibo? And of course, sa pasilidad po ng Briggs Point ay maaaring maging bahagi rin po ng tulong na ito mula po sa Caritas Philippines. Again, yung ating tulong po would always be through the diocese and then the Social Action Center. And malaki naman po yung possibility, especially now that even yung Apostolic Vicariate of Puerto Princesa ay talagang nasa DNA din nila yung environmental protection at saka yung climate change mitigation and adaptation. Yung siguro ko ang sangay at saka nagsisimula na din na mag-solarize yung AVPP doon sa kanilang mga facilities. Yes. So may mga simbahan po tayo na may solar rooftops na. So doon yung una natin kasi gusto ang vision natin din po sa buong Pilipinas ay yung lahat ng mga simbahan ay maging solar powered na din po. Kapareho ng Maasin, ang Diocese of Maasin po ang pinakaunang diocese sa buong mundo na fully solar powered. Yung hindi lamang yung sentro ng yung cathedral nila ang solar powered,
kundi yung lahat ng kanilang mga parokya ay mga naka-solar na din. So sila po yung pinakaunang diocese sa buong mundo na meron ng ganun. Kaya yun din yung gusto natin, pero hindi lamang ito nagtatapos doon sa mga simbahan natin. Kaya sabi ko nga po, ang Caritas Philippines, ang priority natin ay yung mga geographically isolated communities. Alright, thank you so much, ma'am. Ayan, isa po sa mga katanungan po na inihanda po para sa inyo ng ilan po sa ating mga tagapakinig. Ano po ang atikain para sa Bamboo Forest Project at sa 10 million Solar Rooftops Challenge at papaano mapapalakas ng partnership nito with the gobyerno ang simbahan at pagpapatupad ng mga inisyatibo? Palagi pong kumbaga pamantayan ng Caritas Philippines na hindi natin sarili yung pagpapatupad ng mga programang ito. Lahat ng social services na meron ng Caritas Philippines ay dahil yun sa paniniwala po na we complement whatever is being done by the government. Hindi po natin gusto na palitan ng gobyerno. So, kaya with that, ay napakalakas ng partnership na we are trying to build, establish, and strengthen with our government agencies, with our government, with local government units, lalong-lalo na po. Dahil alam natin na at the end of the day, nandoon yung gobyerno para tumulong. At ito yung mandato ng gobyerno para siguraduhin na yung welfare ng ating mga kababayan ay natutuganan. Kaya we are hoping that with the Bamboo Forest Project, Integrated Bamboo Forest Project, at saka yung 10 million solar rooftops, mas magiging malakas at saka mas magiging madalas yung ating partnership, yung ating engagement, and at the end of the day again, it would redound to the communities being more empowered to engage with government. Ayan, alright. Naku, malapit na po tayong magtapos. Maraming salamat po sa inyong mga makabuluhang sinabi po para sa mga makabuluhang impormasyon para po sa ating mga tagapakinig. Baka po may mga nais po kayong mensahe para po sa mga mamamayan ng Brooks Point tungkol po sa Caritas Philippines sa pagtulong sa pamahalaan at tugunan ang mga hamon sa kapaligiran at enerhiya sa bansa. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Ang Caritas Philippines po bilang puso ng simbahan, dahil tayo nga po yung social action arm ng Catholic Church, ay isa sa mga mandate talaga ay siguraduhin yung pagpapalakas ng ating mga komunidad. Lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating mga humanitarian development and advocacy programs. At ito po ay ginagawa ng Caritas Philippines sa pamamagitan ng ating mga social action centers or yung mga local Caritas organizations po na nandiyan sa inyong mga diocese. At dito nga po sa Apostolic Vicariate, at ito din po ay sina Father Jasper ang mga kasama natin po dito. At nagpapasalamat tayo dahil doon sa kabukasan din ng simbahan at saka ng mga kapartners, yung stakeholders na nandito po. Napatunayan na natin ang malakas na partnership ng iba't ibang mga stakeholders at ng simbahan dito sa Palawan sa iba't ibang mga pagkakataon. At gusto po natin na siguraduhin at kumbaga ang pangako ng simbahan na palaging magiging nandyan. Ang mantra ngayon ng Caritas Philippines is that we'd leave no one behind. Yan po yung promise, ang Caritas promise natin At sa pamamagitan ng mga local churches, ayun din po yung ating nagagawa. At isa sa mga sinasabi po ngayon, lalong-lalo na nung nakalipas na CBCP Plenary Assembly, ang sinasabi po ng ating mga obispo ay dapat na pag-igihin pa natin sa simbahan ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya po, dati ang ating mga ecology desks ay mga desk laang. Ngayon po ay in-elevate na ito bilang isang integral ecology ministry. Ibig sabihin, mas may full function na ito doon sa ating simbahan upang mas makatugon doon sa ating mga pangangailangan ng mga communities. Kaya asahan po ninyo na mas magiging madalas ang engagement ng simbahan sa inyo sa pamamagitan po ng ating mga integral ecology ministries. Lalong-lalo na po dito sa Palawan, sa Puerto Princesa, sa Brooks Point, At we are hoping also na if ever nakikita ninyo na merong ibang mga hindi kagandahan na gusto po ninyong maipaabot, meron po tayong
safeguarding hotline or email, safeguarding@caritas.org.ph para gusto po ninyo, or confidential info@caritas.org.ph para gusto po ninyong maipaabot ang lahat ng ito sa amin. Pwede din po kayo magpaabot ng mga magagandang balita sa atin po at Caritas Media at caritas.org.ph. Salamat po. Nakong muli mga kababayan, maraming salamat Ma'am Jing Ray Henderson. Alright? Sa inyong mga makabuluhang mensahe para sa ating mga tagapakinig. Diyan po nagtatapos mga kababayan ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. At syempre, alam natin na marami pa na kapakipakinabang na marinig po dito sa ating himpilan. Kaya lagi lang pong mag-tune in sa ating programang Impormasyon ng Bayan. Susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Nasa huling yugto na po tayo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan, hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Of course, sa pamumuno po ng ating local chief executive, Mayor Cesario Benedito Jr. Para po sa unang Serbisyong Bayan, kamakailan lamang po ay nagkaroon ng courtesy visit ang mga LTO May Marupa Region personnel sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa ating mahal na Mayor. At ito po ay kasabay din ang kanilang tuloy-tuloy na checkpoint sa iba't ibang bahagi po ng ating bayan. Paalala po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakapagparehistro ng kanilang mga sasakyan at gayon din po hindi pa po nakakakuha ng kanilang mga driver's license kung mangyari lamang po na bumisita sa tanggapan ng LTO upang ayusin po ang inyong mga pagkakakilanlan sa LTO or mga driver's license upang nang sa ganun ay makaiwas po tayo sa multa kung tayo po ay mahuli, lalo na po ang regional LTO region ay medyo talagang mahigpit po. Yun yung sinasabi ng iba na no mercy po. At hindi po natin sila masisisi dahil ang kanilang ipinapatupad na batas ay nasyonal. So, paalala na tayo po bilang mga mamamayan ay gawin na lamang po natin ang ating mga obligasyon. Yan po ay para rin sa ating kaligtasan and of course sa kaligtasan din ng ating mga kababayan na mga dumadaan sa pedestrian. Okay? At mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo. Sa mga pagkakataon po na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang National ID Registration. Ito po ang mga schedule per barangay. Basahin po natin ang kanilang announcement. Malugod naming ipinapaalam ang nalalapit na schedule para sa pagpaparehistro ng National ID sa komunidad ngayong buwan ng Setyembre taong 2024. Tignan ang detalye. Yan. So ito, babasahin ko na lang. Maaari po tayong pumunta at magdala ng mga birth certificate, mga IDs o ibang dokumento na nagtataglay ng pagkakakilanlan para sa pagpaparehistro. Okay, sa araw po nung 7, okay, tapos na yan. Dito tayo mag-start sa 9 to 13, September 9 to 13 ay sa Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan po sila. At September 14 to 16 sa Barangay Uring-Uring, Brooks Point po. At sa 17 naman, September 17, sila po ay sa Sitio Tagpinasaw, Barangay Salugon, Brooks Point.
At sa September 18 to 19 po, sila po ay sa Barangay Tubtub, Brooks Point. At gayon din po, sa September 18 to 19, sila po ay sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. At September 20 to 21, sila po ay sa Barangay Amas, Brooks Point naman po. Sa mga nagnanais po magparehistro, alam niyo po malaking bagay po ang pagpaparehistro ng National ID. Unang-una itong ID ay mapapakinabangan natin bilang valid ID. And of course, ito po ay mandato ng batas, kaya mangyari po na yung mga kababayan natin dyan na hindi pa nakapagparehistro ay tumungo na sa mga barangay at sa mga schedule na nasabi. At para sa iba pang kaalaman at impormasyon, pwede nyo pong bisitahin ang Municipal Information page. Yan po ay naka-post din po sa Municipal Information page. At of course, hindi lang yan, kundi lahat po ng mga mahalagang impormasyon tungkol po dito sa ating bayan ay makikita po sa ating page. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Paalala din po sa ating mga katipusuran. Diyan na mga nangangailangan ng libreng rehistro po para sa kanilang mga anak ay dumako lamang po sa Municipal Civil Registrar at gayon din po yung ating mga kababayan na nais mag-avail ng programa po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor si Sario R. Benedito Jr. Ganyan din po ng ating Municipal Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. Patuloy po ang programang libreng kasal. Mangyari po lamang na dumako sa Civil Registrar Office at hanapin si Ma'am Cora. And of course, merong mga personal na nakatalaga dyan upang bigyan po ng katugunan ang inyong mga pangangailangan tungkol sa pagpaparehistro at sa mga nais magpatala sa mga gustong magpakasal nagsasama ng 5 taon pataas. At of course, I think hindi lang 5 taon pataas ang kanilang kinikater dyan. Basta mga kababayan po natin na nais magpakasal, lalo na sa ating mga kababayan na medyo kapos sa pananalapi para tustusan ang kanilang pagpapakasal mga kababayan. Yan na po ang inyong magandang pagkakataon. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan at paalala din po, ngayon po ay talagang sunod-sunod ang pagpasok ng bagyo dahil kamakailan sa ating programa ay this 2024 ay meron pong nasa 20 to 21 bagyo po ang papasok dito sa bansang Pilipinas. So, palagi po tayong magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat po sa pagmamaneho sa daan, lalo na po kapag sige-sige ang ulan dahil ang kalsada po ay lubhang napakadulas pag sige-sige ang ulan. Ingat-ingat tayo mga kababayan, magdala ng kapote, ng payong upang makaiwas po sa mga karamdaman na dulot po ng pag-ulan. Pabati din po sa ating mga kababayan na hinahanap po ang ating mahal na Mayor dito po sa Abwig Building. Ang tanggapan po ng ating mahal na Mayor si Sario R. Benedito Jr. ay lumipat na po sa bagong munisipyo. Siyempre dito po sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Talagang napakaganda na ng pwesto ng ating local chief executive and legislative. Maging ang Sangguniang Bayan ay lumipat na rin po. At tuloy-tuloy po ang pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. And sa mga pet owners po na nagnanais maka-avail, eto, sabi dito, attention Brooks Point pet owners, the municipal government of Brooks Point, Palawan in partnership with the Provincial Veterinary Office Palawan will be conducting free neutering, castration, and spaying of dogs and cats on September 9 to 10, 2024. Yung mga interested pet owners are advised to pre-register online using the link below. Okay? One form per pet, yun yung link nila at nandyan po yan sa Municipal Information page para po mas makaregister po kayo, mas madali na makuha ninyo yung link ay
mangyari po na bisitahin ang ating municipal information page. Once pre-registered, you will get notified of your confirmation code through message. And the Municipal Agriculture Building, Berhilio Street, Barangay Poblacion District to Brooks Point, Palawan. Ayan. Ang age requirement po nito, at least 8 months old po ang inyong pet. And sa link, pakicheck na lang po again sa Municipal Information page. Alright? Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating Serbisyong Bayan, ang ating 1 oras na programa, ang programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ito po ay hatid ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane de Los Angeles Feliciano. Hatid din po ito ng ating Municipal Information Officer, Ms. Deborah Faith C. Malakaw. Ako po, Maria Len Galicio Archie, naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang tanghali po ng araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.